Kumusta na ang mga pinagpala? Amen. Pinagpala po ba tayo? Oo, talaga. Grabe. Walking victorious, not victim. Amen. Hallelujah. Tayo ay lumakad na isang mananagumpay, hindi lupaypay. Amen po ba? Isang mananagumpay, hindi lupaypay. Walking victorious, not victim. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, sabi doon, namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Amen po ba? We walk by faith and not by sight. We walk by faith, not by Amen. Lumalakad kami, namumuhay kami batay sa pananalig, batay sa pananampalataya, hindi sa mga bagay na nakikita. Panalangin tayo. Lord Jesus, hallelujah, thank you sa isang privilege na makapaglingkod sa iyo. Salamat, Panginoon. Salamat. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Yan. Praise God. Hallelujah. Napagpala po ba tayo sa birthday celebrant kanina? Amen. Oo, alam ko napagpala tayong lahat. At syempre, yung mga nasa tabi ni Pastora, yun yung mga dati na kung saan ay talagang andoon kaming mag-asawa na laging nakasubaybay. At talaga namang hindi madali ang magsusubaybay kasi ang isang namumuhay sa pananampalataya, they walk by faith, not by sight. No? They walk by faith, not by sight. At yung mga taong walking by sight, ang mga taong lumalakad, no, sa paningin, nakabatay sa paningin, ay lumalakad batay sa pakiramdam at pangyayari. Yung mga taong lumalakad sa paningin ang basihan, sa mga panglabas ang basihan, nababatay sa panglabas na nakikita, sila ay driven lagi ng circumstansya. Sila ay circumstantial driven. Sila ay driven ng pakiramdam. Sila ay driven ng circumstansya o pangyayari. Hindi po natin masisisiyan kasi tayo ay natural oriented. Tayo ay oriented na mga pangyayari. Tayo ay mula bata, ay lumaki tayong ganito, lumaki tayong ganyan, oriented tayo ng mga pangyayari. Tayo ay religious oriented din. Pero bihira lang ang lumalapit by faith, bihira lang ang lumakad by faith, batay sa mga salita ng Diyos kasi hindi po tayo word-oriented. Hindi po tayo word-oriented. Kaya kailangan po maging word-oriented. Those who walk by faith, they are word-oriented. They are driven what could be. They are driven ano bang mangyayari base sa salita ng Diyos. Batay sa mga salita ng Diyos. Tayo ay nakabase batay sa mga salita ng Diyos. At tuwing titingin tayo sa mga tao, tuwing tumitingin tayo sa mga tao, yung faith natin comes from hearing and believing the Word of God. Yung faith natin comes from hearing and hearing by believing the Word of God. Kaya ang faith talaga ay makikita nyo po, ay nagmumula yan sa ating binabatayang na nilalakarang salita ng Diyos. Walking by faith. Kaya makikita nyo po, through the Lord Jesus Christ, through the Spirit of Christ, I can do all things. Ito po yung walking by faith. Tayo po na mga nananalig sa Panginoon, we can do all things through Christ kasi yung Spirit ni Christ ang nagpapalakas sa atin. Ang Spirit ng Panginoong Yesus ang nagpapalakas sa atin at habang nakikinig tayo, only the life of faith, ang nananalig sa Panginoon, yun lang po ang nakakapagpapatuwa sa Diyos. Yung mga nananalig, yun lang po makapagpapatuwa sa Diyos, sabi ng Hebrew 11 verse 6. Ang mga nananalig, yun lang po ang nakapagpapatuwa sa puso ng Diyos. We cannot please God without faith.
Without faith, we cannot please God. So only by faith, we can please Him. Ang paniniwala lang po ang nagdadala sa atin makapagpatuwa sa puso ng Diyos. At habang natutuwa ang Diyos sa buhay natin, the joy of the Lord is my strength. Sabi ng Nehemiah 18, ang kagalakan ng Diyos, yan ang makapagbibigay kalakasan sa atin. Sinong gustong lumakas? Alam ko lahat gustong lumakas, pero ang paglakas natin ay nanggagaling sa pagpapa o katuwaan ni Lord. Paano ba natin napapatuwa si Lord sa buhay natin? Paano ba? Kasi kung makikita nyo po, sa pananampalataya, through the Spirit of Christ, Philippians 4:13, I can do all things. Through Christ, the word through means channel. Through Christ who strengthens me. Through Christ, meron pong channel yan. The word through means channel. Meron pong channeling. Tayo po inilalapit sa trono ng Panginoon. Merong channeling po mga kapatid. Meron pong ginagawa si Lord na channeling. Kaya nga yung mga taong tumatanggap sa Panginoon ay tumatawag sa Panginoon, tayo po ay merong attitude na I can do attitude. Meron po tayong I can do attitude. To do what pleases God. Meron po tayong ugaling ganyan, attitude, na I can do it, I can do it, I can do attitude. Alam niyo po ba, hindi po lagi tayong maglalagay ng excuse sa sarili, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya yan. Pero anong sabi ng Panginoon? I can do all things through Christ. Anong sabi ni Paul? I can do all things through Christ. Kaya nga po, sa mga taong merong spirit na ganyan, number one, ang mga tao na yan ay may kakayanan na magtagumpay laban sa kasalanan. Taong merong ganyan, taong merong I can do attitude, taong merong Kristo sa buhay niya, taong nananahan si Kristo sa buhay niya, siya ay may kakayanan na magtagumpay laban sa kasalanan. Magtatagumpay tayong lahat laban sa kasalanan. Yan po ang isa. We can walk victoriously against sin. Meron po tayong tagumpay laban sa kasalanan. Alam mo, sabi ng Romans 5:17, sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod din ng isang tao, si Kristo Jesus, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. Maghahari ka sa buhay. Alam niyo po ba, dahil sa isang tao, si Adan, sino yon? Si Adan. Si Adan ay na kung saan ay sumuway. Lumaganap din sa lahat ng tao. Naghahari din sa lahat ng tao ang kamatayan. Ang salitang kamatayan ay hindi physical death. Ang salitang kamatayan ay hindi physical death, hindi kamatayan sa katawan. Ang salitang kamatayan ay pagkawalay sa Diyos, pagkalayo sa Diyos. Ang Diyos ay umalis. Kaya nga po, sabi ng Matthew 6, pagsikapan ninyong pagharian kay ng Diyos. Pakaasamin ninyong pagharian kay ng Diyos. Kaya sinabing, seek ye first. Hanapin unang-una ang pagharian ka ng Diyos. Kasi bakit? Kasi namatay tayo. Pag sinabing namatay, hindi physical. Pag sinabing namatay, napawalay, umalis, our life has been cut off from the life of God. Kaya marami pong buhay na patay. Naghari ang kamatayan, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao na sa pamamagitan ni Adan. Kaya makikita nyo po ang kasalanan, bakit hanggang ngayon marami pa rin talagang laging talunan at nabibiktima. Bakit maraming talunan at nabibiktima? Kasi ang kasalanan at kamatayan ay may kapangyarihan. Ang kasalanan at kamatayan ay may kapangyarihan. May kapangyarihan yan na maghari. May kapangyarihan yan na kapag hindi po natin bantayan, ang sabi ng Romans 5:12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan niya.
At dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya walang isa dito na magiging sabing, ay ako ay mabait na noong bata pa. Hindi naman po talaga inalis ang kabaitan. Nang ang tao'y nagkasala, yan po'y irrevocable. Hindi po inalis ang kabaitan. Pero dahil po ang tao ay nadamay, o na biktima, kaya tinawag ko ito victorious not victim. Kaya po tayo na biktima. Si Lucifer na nag-aklas laban sa Diyos, sabi ng Ezekiel 28, dumating sa buhay niya by choice, intentional, by choice na umalis sa presensya ng Diyos. May nagtanong sa akin, bakit si Lucifer, kung ang tao ay magsisi, ay tinatanggap ng Diyos, pinapahayag ng Diyos, na ang habag niya ay sagana. Bakit pag si Lucifer, nung naging satanas siya, di rin ba siya pwedeng patawarin ng Diyos? Ang sabi ko, si Lucifer ay hindi po biktima. Siya po ang nambiktima. Si Lucifer kaya hindi mapatawad ng Panginoon kasi siya ang nakakita sa Diyos, kasama ng Diyos. Nag-aklas laban sa Diyos, intentional, wala pong nagtukso sa kanya. Kaya po hindi siya mapatawad. Kaya pati yung 1/3 ng mga anghel na nadamay niya, hindi rin mapatawad. Biro mo itong si Lucifer na nag-aklas laban sa Diyos, itong si Satanas na nag-aklas laban sa Diyos na naging Satanas, inuhulog mula sa langit. At ang pangalan niya ay naging Satanas. Kaya mag-ingat kayo, kayong mga tinatawag na hulog ka ng langit. Hindi nyo alam ang sinasabi nyong hulog ng langit. Nung nandoon ako sa probinsya ng Negros Oriental, dahil ang daming na bagong buhay doon nung nangaral kami, alam nyo po ba, sabi nila sa amin, Pastor Dong, hulog ka ng langit. Ang sabi ko sa kanila, kaya pala ako nagkabali-bali ng ganito. Ang taas ng kinabagsakan ko. Inayos ko ang kanilang pananaw na hulog ng langit. Si Lucifer lang po ang nahulog ng langit at bumagsak na Satanas. Kaya huwag niyong gamitin ang hulog ng langit. Sa susunod po, huwag niyo rin gamitin anghel ka sa buhay ko. Ang anghel hindi nilalang kawangis ng Diyos. Tao lang ang nilalang na kawangis ang Diyos. Huwag mong ibaba ang identity mo. Iayos po natin ang ating mga pananaw. Kaya makikita nyo po na by one man sin entered and death by sin. Kaya ang kasalanan naghari. Kaya nga po, kung makikita nyo po sa Psalms 51 verse 5, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan ng ako ay iluwal. Sa bahay bata pa lang ng nanay natin, hindi pa tayo gumawa ng hindi pa tayo gumawa ng kasalanan, makasalanan ka na. Di pa tayo gumawa ng mali o masama, ay masama ka na. Kaya minsan, ang tawag sa atin, kaya dapat nating malaman tayo ang mabait na masama. Kaya hindi po basihan ang salitang mabait naman ako. Kaya marami ngayong mabait, lublob naman sa kanilang kasalanan. Lublob naman sa kasinungalingan. Lublob naman sa kawalang hiyaan. Mabait sa harapan ng tao, pero sa likod, ang dami pong ginagawang kamalian. Tapos babagsak sa salita, naintindihan naman ako ng Diyos. Hello? Okay lang ba to sa inyo? Kaya si Adam sin, lahat ay nagkasala at lumaganap ang kamatayan sa lahat. Yung kasalanan ni Adan, lumaganap ang kamatayan sa lahat. Kaya lahat po tayo nagkasala. Wala pong isang matuwid sa atin. Kaya nga ang kamatayan ay talagang lumaganap sa lahat ng tao. Napahiwalay sa buhay ng Diyos ang tao. Napawalay sa buhay ng Diyos. Kaya nga sabi ng Ephesians, di ba? Chapter 2, verse 1 to 3, tayo'y lumakan na disobedient.
tayo ay anak ng anak ng pagsuway. At sabi ng Ephesians 4:18, nadimlan ang ating paningin, kaya the life of God has been cut off. Ang buhay natin nadimlan. Kaya there's a law of sin and death. May batas. Kaya nga yung ating buhay ay talagang nasa ilalim ng batas. There's a law of sin and death. May law, there's a law of life and there's also a law of sin and death. Sabi ng Romans chapter 8 verse 2. Kaya nga po doon mo makikita sa buhay natin, bawat isa, all have sinned, Romans 3:23. All have sinned, Romans chapter 6 verse 23, and the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kaya nga po si Jesus, binayaran ang iyong kasalanan at ang kasalanan na pambayad ay kamatayan niya rin. Kaya nga po, ang katumbas ng kamatayan para matapos ang kamatayan dulot ng kasalanan, ay namatay rin si Jesus para tapusin ang lahat ng namagitang sumpa sa buhay mo. Tapusin din ang lahat na magitang sumpa. Kaya ang sagot ay ang buhay ni Kristo Jesus, namatay siya, hindi po religion ang napako sa krus. Hindi po grupo ang napako sa krus. Hindi po yung samahan ang napako sa krus. Kundi si Kristo Jesus na iyong sinamahan ang napako sa krus at tinapos ang kamatayan na dulot ng kasalanan. At namatay siya at nang siya'y muling nabuhay ka ding kasama niya at lumaya ka sa kasalanan. Wow, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Kung ang kasalanan ay nagpahina sa atin at ang ating abilidad na magtiwala sa Diyos ay nawala. Kaya ang ating pong pag-ibig sa Diyos ay nagdadalawang isip. Tayo po ay nagdududa sa pag-ibig ng Diyos. Noong tayo po ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, ang pag-ibig, pagdududa ay wala yan. Alam nyo kung bakit ko ipipreach ulit ito? Kasi may mga baguhan. At maging tayong mga datihan, kailangan may mapaalalahanan. Ma-refresh ang ating pagkakakilala sa ating Panginoong Yesus. Alam mo, kaya hindi mo kayang magbago hanggang ngayon. Di ka ba nahiwagaan sa sarili mo, ilang resolution na lang tuwing January, ay lagi ka nangangako magbabago na ako? Di ka ba magtataka, nanay, tatay, ang anak mo, wala namang ibang ginagawa diyan sa kwarto niya, wala namang ginagawang mali din yan, pero ang problema, wala rin namang ginawang tama. Kaya bagsak ang sabi mo, mabait ang anak ko. Kaya sabi ng Romans 7 verse 14 to 24, sabi dito, alam natin, ang kautusan ay espiritual. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Spiritual. Pag sinabing spiritual, mga bagay na di nakikita. Pag sinabing spiritual, mga realidad na mga sa lugar ng di nakikita. Kaya nga, I walk by faith, not by sight. We are victorious, not victim. Pero sabi doon, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Mind you, brothers and sisters, ikaw nanonood at nakikinig, ang kasalanan po, sabi niya, ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ang kasalanan ay active and alive. Ang kasalanan ay buhay. Ang kasalanan ay aktibo. Bakit? Sapagkat kung hindi yan aktibo, wala sana siyang kapangyarihang mang-alipin. Pero bakit hawak-hawak ka? Kasi may kapangyarihan ang kasalanan. Ang kasalanan ay evil spirit, di mo alam? Iyan ang number 1 kinakalaban ni Jesus sa krus. Tapusin ang kamandag ng kasalanan. Sabi ni Apostol Pablo nung siya'y bago pa lang sa Panginoon, alam natin ang kautusan ay spiritual. Ang batas ay spiritual.
Ngunit ako'y makalaman, ako'y tangan ng aking sariling kagustuhan, ibig sabihin, at alipin ng kasalanan, ibig sabihin, ako ay tangan-tangan ng kamalian. Kaya sabi niya, hindi ko maunawaan ang aking sarili. Pag sinabing hindi maunawaan, nalilito ka, bumalik ka sa simula. Para hindi ka malito. Bumalik ka sa umpisa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang gusto ko, sa halip ng kinasusuklaman ko, ang siya kong, o ilang beses yung nagpabaptism dito nung last Sunday, kinamumuhian niya ang bisyo. Sinumpa niya ang bisyo. Pero tuwing wala naman, pagkatapos niyang magsumpa sa pagkaalipin niya sa kanyang alak, balik na naman sa dati pag mawala ang kapangyarihan ng alak. Magandang patutuo yun, ha? Yung nagbabautismo. Magandang patutuo yun. Para malaman ng marami na ang kanyang karanasan ay marami rin nakakaranas kagaya niya. Nangangako sa sarili, ayoko na, isinusumpa ko ang kahinaang to. Pero sabi ni Apostol Pablo, sa halip, ang kinasusuklaman ko, ang siya kong ginagawa. Ano sabi niya ngayon? Kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugang sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. So, ibig sabihin, ilan sa atin na nag-a-agree sa Diyos na mabuti ang kanyang sinasabi? Ilan sa atin na tuwing magpipreach si Pastor Dong at mga pastors dito na magpipreach, agree na agree ka, oo nga, umaayon ka, oo nga, ako ganyan din. Lagi na lang akong tinatamaan doon sa Hub of Christ, kaya minsan ang hirap magsimba doon. Parang ako yata ang nadiskitahan na naman. Parang ako yata na naman ang sentro ng usapan. Ngayon, kung ginagawa ko ang hindi ko gusto, nangangahulugan, sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kung gayon, ito na. Kung gayon, hindi na ako ang may kagagawan yon, kundi ang ang kasalanang naninirahan sa akin. Na huwag niyong maliitin ang kapangyarihan ng kasalanan. Huwag niyong maliitin na pa-church ka lang na ang tingin mo, ay ganun din naman. Kaya ganun din naman kasi mayroong puwersa sa pagkatao mo na may hawak sa iyo. Kaya minsan nakikipag-wrestling ka sa mga aral ng gawain ng Panginoon. Nakikipag-wrestling ka na lang, di mo alam, inuubos ang panahon mo sa kikipagbaka, pakikipagbalyahan sa iyong kamalian. Inuubos. Ito ang gusto ng dyablo sa buhay mo. I-occupy ang buhay mo na lagi na lamang harapin ang personal battle mo. Hanggang tatanda ka na lang, hindi ka nakausad. Gusto ng dyablo na i-occupy ang buong buhay mo, tumakbo ang buhay mo na ganyang alipinin ka. Hindi na ako may kagagawan noon. Kaya parang inaayunan mo na lang. Hindi na ako may kagagawan kundi ang kasalanang nananahan sa akin. Alam kong walang mabuti na bagay na naninirahan sa aking katawan na makalaman. Ano sabi niya? May kakayanan akong naisin ang mabuti. Ngunit hindi ko nga lamang ito magawa. May kakayanan akong naisin na maglinis sa bahay. Hindi nga ko lang magawa. Kasi walang regalo. May kakayanan akong gumawa kung ano ang tama. May kakayanan akong gumawa ng mabuti. May kakayanan, di ko nga lang magawa. Ano sabi sa verse 19? Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang hindi ko gusto, ang siya kong ganyan kahirap kapag hindi mo naintindihan sino si Kristo Jesus sa iyo.
Ano ang kinalaman ng pinag-aralan dyan? Wala. Anong kinalaman ng pagiging matalino mo? Wala din. Kasi ang labanan ay hindi po natural. Ang labanan ay labanang spiritual. May puwersa ng kadiliman na hindi mo kayang intindihin ng iyong logical na kaisipan. Sapagkat ang Diyos hindi po laman, hindi po siya ay resulta ng iyong isip. Ang Diyos hindi resulta ng iyong isip. Hindi po siya resulta ng iyong kathang isip. Ikaw ang resulta ng kanyang iniisip. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko, ang masamang ayaw ko, ang sakong sumay nangyayari sa pagkatao mong di mo alam. Kapos ang logical mind mo na i-interpret ang mga bagay-bagay. Tanong, bakit mo pinipilit ang iyong paraan? Bakit mo pinipilit ang iyong gusto? Sabi ng verse 20, kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa... kasalanang naninirahan sa... Kaya sabi niya rito, ito ang natuklasan ko, kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Ulitin ko, ito ang natuklasan ko. Sana natuklasan mo ito ngayon. Paano kaya? Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Di nyo ba napansin? Kung kailan ka na born again, nakakarinig na dito, ang dami nang bumubuisit sa'yo. At yung bumubuisit sa'yo, nasa tabi mo lang. Alam nyo ba napansin mong wala sa malayo? At hindi lang ang bumubuisit sa iyo nasa tabi mo. Alam mo kung sino? Ang bumubuisit sa iyo, sarili mo. Strike one. Kaya ang pagkapanalo at pagkatalo ay nag-uumpisa sa loob at sa isip. Failure and victory started in your mind and in your spirit and in your heart. Nagsisimula ang tagumpay at panalo, failure at victory ay nanggagaling sa isip mo at nanggagaling sa puso mo. Kaya dalawa lang ang kalaban, ang dyablo at sarili mo. Kaya sabi ng Ephesians 6:12, hindi po tayo nakikipagbalyahan sa tao, flesh and blood, kundi tayo ay nakipag-wrestling sa mga spirito ng kadiliman, mga nagahari, mga kapangyarihan, principalities na hindi mo kayang ilagay sa isip mo yan. Kailangan mo ang isipan ni Kristo Jesus. Kaya ito ang natuklasan ko. Di mo ba natuklasan ngayon yan kung kailan nasa church ka na? Napaka-conscious mo na kung ano ang mali. At kapag hindi mo mapalayas, sabi mo, lumayas ka sa ngalan ni Jesus, lumayas ka sa ngalan ni Jesus. Pag hindi ka lumayas, ako ang lalayas. Napansin niyo po ba, magbilang ka ngayon ng araw, oo nga, no? Oo nga, no? Oo nga, no? Kung kailan naman ako na gustong makarinig sa salita ng Diyos, ang daming bumubuisit sa buhay ko. Kung kailan gusto ko na magsimba, andoon naman ang daming katakot-takot, pero dati, hindi ka conscious na yan. Dati, wali-wala lang sa'yo yan. Ipinagmamalaki mo pa dati, kahit mali, ipinagmamalaki mo pang tama. Ngayon, nang ikaw ay nakakilala sa Panginoon, nung maranasan mo na siya, na laging maranasan mo na lang siya, alam niyo po, sensitive ka na sa mali at sensitive ka sa tama.
Mayroong awareness. Kaya sabi niya sa verse 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit, ano sabi sa verse 23? Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Saan nananahan? So, sino ngayon ang una mong kalaban? Kaya bang tapatan yan ng iyong naabot na pinag-aralan? Kaya bang tapatan niya napakagwapo mong boyfriend? At ang sabi mo dati, ito lang ang makapagpapaligaya sa akin. Kaya bang tapatan niya na napakadami mong kinintang porsyento na milyon meron ka? At ang sabi mo noon, kapag may pera na ako, lutas ang problema ko. Pero nung dumating, lutas ba talaga? Ang sabi mo, pag nagkarilo akong magandang-maganda, gaganda rin ang oras ko. Ang sabi mo, pag naka-pure ginto ako, meron akong maisuot sa daliri ko. Sabi mo, fulfilled na ang buhay ko. Ang sabi mo, kung magkabahay lang ako, okay na ang buhay ko. Umokay ba talaga? Ang sabi mo, kapag marating ko ang mga bagay-bagay na to, walang mali doon. Marating ko ang mga bagay-bagay na to, ito ba talaga ang ultimate na kasagutan ng hinahanap ko sa buhay? Pero nasagot ba talaga? Ano ang sabi? Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Ito, isip. Sino ang nasa isip? Sabi ng 1 Corinthians 2:16, we have the mind of Christ. Dapat ito ang maporma sa buhay natin. Ito ang mabuo sa buhay natin. Kapag si Kristo ang nasa buhay natin, victorious ka all the time. Hallelujah. Ito ang dapat, ang gawin natin. Yung kalayaan natin ay huwag nating gamitin sa paggawa ng masama. Sabi ng Galatians 5:13, kundi ang kalayaan natin gamitin sa pagpaparangal sa Panginoon. Sabi niya, binibihag ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. So, ibig sabihin, may nangyayari dyan. May nangyayari sa sarili mo. Ito yung unang patutuo ni Paul nang siya'y ma-encounter niya ang Panginoong Yesus. Hindi ibig sabihin hanggang ngayon ganito siya. Na ito po yung una niyang encounter sa sarili niya. Sabi niya sa verse 24, kay saklap, kahabag-habag ang aking kalagayan. Kay saklap ng aking kalagayan. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala o nagdudulot sa akin unti-unti ng kamatayan? Ito po yung hinahanap kong Tagalog version sa aking dating Tagalog. Kaya ako medyo kabisado ko to. Sabi ko sa Tagalog ng aking Bible dati, sabi doon, kahabag-habag ang kalagayan ko. Kawawa ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito? Sinabi ba doon, sino ang magliligtas sa akin sa demonyong ito? Anong sabi? Sino ang magliligtas sa akin? Ano ang kasunod? Mula? Sino ngayon ang kalaban? People of God, church, mula nang makilala mo si Kristo Jesus, mula nang maranasan mo si Kristo Jesus, ang spirit mo ay born again. Ang spirito mo ay inilipat mula sa dilim, nilipat ng Diyos sa liwanag. Kaya ang tawag sa iyo, born of God. Ikaw ay ipinanganak sa salita ng Diyos. Born of God. Ipinanganak ka sa salita ng Diyos. Kaya tinawag kang ipinanganak naman uli. So, yung kapanganakan mo muli ay kapanganakan na kapiling si Kristo Jesus. Pero hindi natapos dyan.
Hindi natapos dyan, sapagat hindi pa tapos ang pakikipagbalyahan natin. Hindi pa natatapos ang ating pakikibaka. Kaya kinakailangang lumago tayo sa salita ng Diyos. Kaya kinakailangan huwag kang magpabaya na pakainin ang sarili sa salita ng Diyos. Sapagat ang salita ng Diyos ay apoy. Ang salita ng Diyos ay kanyang pamukpok. Ang salita ng Diyos ay tubig. Ang salita ng Diyos ay pagkain. Ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nga, the word that I speak to you, sa John 6:63, the word that I speak to you are spirit and they are life. They are life. Ang salitang sinasabi ko ay spirito. Kaya ang salita ng Diyos, taglay-taglay mo ang spirito. Kaya sabi ni Paul dito, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Alam niyo po ba, hindi mo kaya yan mag-isa. Hindi kaya yan ng maganda mong kinikita sa bangko o sa trabaho mo. Hindi yan kayang labanan anumang bagay na meron ka sa bulsa mo. Hindi yan kayang labanan anumang merong alam ka na natutunan mo sa sanlibutang ito. Yang labanan na yan ay makakayanan mo dahil kay Kristo Jesus na iyong Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Kaya sabi ni Apostol Pablo, wala nang iba kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Amen po ba? Kaya dahil sa buhay ni Kristo Jesus, may kapangyarihan tayong laban sa kasalanan. May kapangyarihan ka laban sa kasalanan. I can have dominion over sin. Sabi ng 1 John chapter 5 verse 3, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Anong sabi? Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Sino ditong nag-i-struggle hanggang ngayon sumunod? Mag-isip ka. Kasi ang Bible nagsasabi, hindi mahirap sundin ng Diyos. Kung nahihirapan ka, maglumuhod ka sa Diyos. Kung nahihirapan ka, lumuhod ka lalo sa Diyos. Kung may mga pagtitiis, lumuhod ka lalo sa Diyos. Kung nahihirapan ka, kailangan mo ang salita ng Diyos. Hindi mo kailangan ng grupo. Hindi mo kailangan ng samahan pagdating sa bagay na encounter na mismong ikaw personally ay mayroong labanan. Kaya nga, walk victorious, not victim. Romans 8:2, the law of the Spirit of life in Christ has made me free from the law of sin and death. And death. Kaya dito, yung word na free means to be delivered. Set free. Set free to unrestrained liberty. Stop striving. Alam mo ba, we are created in Christ Jesus for good work. We are His workmanship, created in Christ Jesus. We are created in Christ, created in Christ. At si Kristo, created in Christ, Christ in me, Christ in me, the hope of glory for good works. Kaya hindi po mahirap gumawa ng mabuti. Alam mo, ang paggawa ng mabuti hindi nanggagaling sa pagsisikap mo. Ang paggawa ng mabuti ay kusang gumagalaw sa buhay mo. Hindi yung pagsisikap gumawa ng mabuti. Ang tawag po niyan ay sariling kakayanan. Kaya ang Espiritu lumuluhog sa atin. Ang Espiritu, ang kalayaan lumuluhog sa atin. Kaya nga po, ang kalooban ng Diyos lumuluhog sa atin. Kaya Romans 5:17, that reigned by one, much more
shall they which receive the abundance of grace of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Hallelujah. Much more, ibig sabihin ng much more abundantly beyond what came before. Much more abundantly beyond what came before. Alam mo, much more, lalo na ngayon, na kung saan si Jesus nag-alay ng buhay sa iyo, si Jesus na nagbigay ng buhay sa iyo, si Jesus na nagbubo ng dugo para sa iyo, at dahil sa dugo niya, hallelujah, higit pa sa lahat, abundantly beyond what came before. Much more. Alam mo, masigit pa ang tinanggap natin. Kaya yung salitang reign, to rule as a king. To rule as a king in authority and power. Victory over personal sin, habits, negative attitudes, struggles, precious difficulties. You can have dominion. Alam niyo po, huwag niyong maliitin ang Kristong tinanggap niyo. Huwag niyo pong maliitin ang Kristong inyong pinakikinggan sa lugar na ito. Huwag niyo pong ibaliwala. Huwag niyo pong ilagay lang sa isang tabi ang Kristong tinanggap niyo dito sa lugar na ito. Hallelujah. Alam mo, yung makalakad kang abundante, yung makalakad kang victorious, laban sa iyong personal na labanan, napakamayaman mo ng tao noon. Alam mo yung sarili mo, yung ikaw ay victorious sa iyong labanan personal, ikaw na ang unang pang panalo at mayaman sa buong mundo. Yung ikaw at ang Diyos. Kaya sabi ni David sa Psalms 84, verse 11, na mas piliin ko ang mabuhay ng isang araw sa piling ng Diyos kaysa mabuhay ng 1,000 taon lagi namang talunan at wala ang Diyos. O nga naman, bakit ka mangarap ng mahabang buhay kung ang buhay mo hindi naman, ang hirap doon. Pero sabi ni David, mas mamatamisin kong mabuhay ng isang araw na kaisa at kapiling si Lord. Kaya nga po, ang grasya ng Diyos, kaya yung word na grasya ng Diyos ay nag-uumapaw sa atin. Ang grasya ng Diyos ay umapaw sa atin, yung grasya niya. Romans 5:20, nang magkaroon ng kautusan, dumami ang pagsuway. Ngunit sa pagdami naman ng mga pagsuway, ay lalong sumagana ang grasya. Ang grasya o kagandahang loob ng Diyos. Alam niyo po ba, tuwing ikaw ay hindi sinasadya na nagkakamali. Magkaiba yung sinasadyang magkamali sa di sinasadyang magkamali. Yung tuwing ikaw ay mangyayari sa di sinasadyang pagkakamali, doon lalong nagiging abundante ang pagpapala ng kalakasan ng Lord na maging victorious ka. Doon lalong naging abundante ang pagpapala niya. Kaya nga makikita niyo po, ano ba ang grasya? Ano ba yung grasya na yan? Ano ba ang kagandahang loob ng Diyos na yan? Alam mo, ang kagandahan ng loob ng Diyos ay hindi po yan ibig sabihin mahal ka ni Lord. Ay pwede kahit lagi kang nagkakasala. Hindi ibig sabihin mahal ka ni Lord ay pwedeng lagi kang nagkakasala. Alam niyo po, palusot na lang yan eh. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang palusot. Alam mo ang madalas palusot dyan? Tao lang ako, tao lang ako. Tao lang ako. Sa halip na magsisi, tao lang. Alam niyo po ba kung bakit naging tao si Kristo Jesus? Alam mo kung bakit? Para bigyan tayo ng halimbawa na dapat tularan na siya man ay nagtagumpay. Alam mo, siya man ay nagtagumpay. Kaya tinukso siya kasi may tendency siyang magkasala. Kaya siya tinukso kasi may tendency na magkamali. Kaya siya tinukso dahil ang kasalanan po ay open. Kaya nga po, ang kasalanan ay hindi kayang tapatan kapag ang tao ay magsisikap sa sarili niyang paraan.
Pero kayang tapatan ni Jesus ang gawa ng kasalanan. Kaya dahil kay Jesus, tayo ay mananagumpay laban sa kasalanan. Kaya ang Bible nagsasabi, God hates sin. Naligtas niya tayo upang makapanatili sa kanyang katuwiran, pagkat namumuhi siya sa kasalanan. Ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para ang ating kasalanan ay manatili tayo doon. Niligtas tayo ng Panginoon sapagkat siya ay namumuhi sa kasalanan. Sabi ng Romans chapter 6 verse 1 and 2, ngayon, anong sasabihin natin? Patuloy ba tayo? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Iyan ang matindi dyan. Alam niyo po, tinapos na talaga ni Jesus ang kanyang kamandag. Tinapos na talaga ng Panginoong Yesus yan. Kaya ang grasya ay hindi ibig sabihin mahal ka ni Lord, ay pwede kahit laging nagkakasala. Alam niyo po, ang grasya malawak yan. Pero yung grasya na yan ay divine enablement ng Diyos yan para ikaw ay bigyan ng kakayanan na makasunod sa Diyos. Hindi para lagi na lang mga ngatwiran ay tao lang ako. Kaya nga ang pagsunod ay hindi po mahirap sa Diyos para sa atin. Amen po ba? Kaya hindi tayo'y patay na sa kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng kamandag na namagitan sa kasalanan sa buhay mo, tinapos na ni Kristo Jesus yan. At dahil tinapos na yan, ay nako, sabi mo sa iyong katabi, victorious ka na bala, Mare. Kasi yung mercy niya, itong willingness niya to forgive, andyan na sa buhay mo. Yung mercy niya, willingness na to forgive, hindi ka dapat sa punishment, hindi ka deserving sa punishment. Kaya nga, deserving ka ng kanyang forgiveness. Deserving ka ng kanyang forgiveness. Kaya yung grace na yan is God's the enablement and empowering to overcome sin and to do the will of God. Kaya dito makikita nyo po, dahil sa mercy niya at grasya niya, tingnan nyo po, ito po yung meron ang Diyos sa buhay mo. Dahil sa habag niya, alam nyo hanggang ngayon, kaya tayo nakakagawa ng ganitong buhay, kasi yung mercy niya nag-iingat. Yung punishment, inaalis ng Diyos. Inalis ng Diyos dahil sa mercy niya. At ikaw ay deserving na patawarin. Linisin, hugasan. Kaya nga po, napaka-special mo kay Lord. Amen. Sabihin mo, special ka kay Lord. Ano ang grasya? Yan ay divine enablement and empowering to overcome sin and do the will of God. Kaya nga, to serve God and to obey God is not a burdensome. To obey God is not a burdensome. Kaya dahil sa mercy niya at grasya ni Kristo, tayo ngayon, number 1, naligtas. Tayo ay naligtas. At naligtas ka, sabi niya, for by grace you had been saved through faith. For by grace you had been saved through faith. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, basahin natin, 1, 2, 3, go. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not from your works. Hallelujah. Naligtas ka, naligtas ka, naligtas ka, naligtas ka.
Hindi ka naligtas dahil nagsikap kang maligtas. Kundi ikaw ay naligtas dahil regalo ng Diyos ang kaligtasan sa iyo. Regalo, regalo, regalo. Kaya ang regalo, kapag yan ay pinagsikapan, pinagtrabahuan, regalo pa ba yun? Yun ay bayad. Yun ay sweldo. Kaya nga, it's a gift. Bunga, hindi ito bunga ng iyong mga gawa. Number 2, mananagumpay ka laban sa kasalanan. Mananagumpay ka laban sa kasalanan. Romans 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Hallelujah. Number 3, matupad ang layunin ng Diyos. Alam niyo po ba, binigyan ka ng kapangyarihang matupad ang layunin ng Diyos. Sabi ng 1 Corinthians 15 verse 10, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niya sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Pero anong sabi ni Paul? Subalit, basahin natin. 1, 2, 3, go. Hindi ito dahil sa sarili kong kakayanan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Wow, hallelujah. Woo-hoo-hoo. And number 4, masaganang kaloob. Nasa sa iyo ang gifts. Sabi niya rito ay Romans 12:6. Sabi niya, tumanggap kayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na yan. Yan, i-practice natin, i-exercise natin para wag na tayong maging biktima pa. Kundi lagi tayong victorious. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pagpapahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananam. Alam niyo po, kung meron kang gifts na yan, kung meron kang grasyang magsalita, magsalita ka na. Hallelujah. Patalasin mo ang grasyang magsalita, ang grasyang magsalita. Number 5, kahusayan sa pagtatayo o pagbubuo at pamumuno. Alam niyo po, meron tayong divine enabling grace na mag-function bilang pamunuan. Ayon sa kaloob ng Diyos. Ayon sa grasya ng Diyos, sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Tayo ay may kahusayan sa pagtatayo. Inilagay ko ang isang mahusay na pagtatayo, iba naman ang nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali, ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo. Kaya nga po, maingat, mahusay, lagyan ng kahusayan sa pagtatayo. Nang maligtas ka, mayroong kanyan. Kaya mayroong mga taong, alam nyo, napakahusay magbuo. Amen po ba? Number 6, pinasagana sa pagkakawang gawa. Kaya nga po, ang pagtulong sa kapwa na hindi nakakaganti, regalo ng Diyos yan. Alam mo yung mga taong wala kang reserba, wala kang reservation tumulong sa iba, alam niyo po ba na iyan ay isa sa regalo ng taong naligtas ng Diyos? Yan ay isang kaloob na meron ka. Pinasagana, sabi ng Diyos, sabi ni Paul sa 2 Corinthians 9:8, magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Anong dahilan? Upang sumagana kayo para sa kaya ka pinagpapala para sumagana sa mabubuting gawa. Alam nyo, kaya pala ang mabubuting gawa ay hindi po ating sariling kakayanan. Alam nyo, kayong maglingkod dito, grasya talaga ng Diyos yan, minigay sa inyo ng Diyos. Alam nyo, hingin nyo sa Diyos yan, bilang niligtas, bilang isang naligtas, bilang kaisa ni Kristo Jesus, bilang kasama kaisa ni Kristo Jesus, bilang kaisa ng Espiritu ng Panginoong Jesus, meron po kayong ganyan kasagana ng kawang gawa. Pinasagana ka
sa pagkakawang gawa. Kaya kapag wala ka pong ginagawa, mag-isip ka. Hello? Tanungin mo sa iyong katabi, may ginagawa ka na ba? Kasunod ng mga taong niligtas ni Lord. Dahil sa habag niya at grasya niya ni Kristo, tayo ngayon ay may kasapatan ng lakas sa gitna ng kahinaan. Alam mo, sapat-sapat ang lakas niya sa iyo. Sabi niya sa salita niya at ang Panginoong Hesus, sa grasya ko, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, sabi niya sa akin, ang tulong ko'y sapat sa gitna ng iyong kahinaan. Kaya sabi mo sa iyong katabi, malakas ka pala, hindi ka mahina. Hallelujah. Kaya ikaw ay pinalakas upang wag kumalas. Hallelujah. Amen po ba? In conclusion, but he who is joined to the Lord is one spirit with him. He who is joined to the Lord is one spirit with him. Ang Espiritu ni Kristo ang tunay na lakas natin. Alam niyo po, ang pera bonus na lang yan eh. Ang ganda talaga pag may Kristo ka na, may pera ka pa. Napakaganda talaga niyan. Edukado ka na, may pera ka pa, at may Kristo ka pa. Bonus talaga, grabe. Bonus na bonus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Sa madaling sabi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapigatian? Ang pag-uusig? Ang pagkagutom? Kahirapan? Panganib o kamatayan? Sabi ng mga apostoles, dahil sa inyo buong araw kaming parang pinapatay. Turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Sabi ni Paul, hindi. Lahat ng ito, ang lahat ng mga ito, tayong lahat, tayo'y lalong higit pang mananagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Hallelujah. Hallelujah. You have Jesus, you have overcome the world. Magpapasalamat tayo, makakapag-uri tayo, diba? Dahil sa habag, dahil sa grasya ng Diyos sa buhay natin. Because of God's enabling grace, we can do the will of God. Amen po ba? Pinagpala po ba tayong lahat, mga kapatid? Pinagpala po ba inyong narinig ng sa umagang ito? Pray and we believe na ang Panginoon patuloy na mangusap sa inyo. Nasaan kayo sa oras na ito? Dalahin ninyo,
palakasan na ninyo ng inyong espiritu ang mensahe ng Panginoon sa isang linggong darating. So, let's close in prayer sa umagang ito. Salamat sa ating Panginoon. Salamat mga kapatid sa live ngayon. Let's all pray together. Pagpanalangin namin, panalangin natin ang kalakasan ng Diyos sa inyong mga buhay. Lord, we thank you for your grace. We thank you for your mercy. We thank you, hallelujah. We thank you for your great love, the truth. Nothing and no one will ever separate. You love us, Lord. That's how much you care for us. And we thank you, Lord. We thank you because of all the people. Panginoon, kami ang pinili mo. Kami, O Diyos, ang tinawag mo. Kami ang hinirang ng Diyos. Maraming salamat. Patuloy kami na magpupuri. Patuloy kami na magpapasalamat sa iyong katapatan. Patuloy kami, O Diyos. Hallelujah. Patuloy kami sasabi na ikaw, Panginoon, ikaw, Jesus, ang Diyos ng aming buhay. Salamat, Diyos, sa buhay ni Kuya Bobby Obnimaga. Salamat sa kanilang buong pamilya. Salamat, Lord, sa buhay ng aming mga kapatid, si Ate Jonaline, lahat kami sa live. Thank you, Jesus. Kung paano ka kumilos sa lugar na ito, ganun din ang gagawin mo sa kanilang mga buhay. Kumilos ka ng patuloy sa kanilang mga buhay. Salamat sa buhay ni John Orolfo. Lord, patuloy ka, Panginoon, na mangusap sa kanilang oras na ito sa kanilang buhay. At patuloy ka, Panginoon, na manguna sa lahat ng iyong mga anak. Hallelujah! Dinadalangin din namin sa inyo ang aming bansa. Salamat sa pag-iingat mo, Panginoon, sa bagyo ito naming nararanasan, Lord. Keeping everyone safe where they are, Lord. Thank you for protecting your children, Lord. Walang sino mang mapapahamak. Salamat, Lord. Kaming lahat ay nasa ilalim ng iyong mapagpalang kamay at sa ilalim ng iyong dakilang proteksyon. Salamat. Napasalamat. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Have a blessed Sunday, everyone. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon at patuloy na samahan ng Panginoon sa araw-araw ng inyong buhay. Until next Sunday, mga kapatid. God bless you all. Bye!